araw sa lahat. Kami po pala ang Group 5 sa aming subject na personal development. Balak mo bang mag-asawa? Isipin muna natin na mabuti bago ito gawin. May mga napanayam kami mag-asawa na lagpas 10 years na magsasama. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang kinaharap nilang problema at paano ito nalagpasan. Kung nakakatulong yung struggles niyo po na mas maging matatag yung relationship. Nakatulong ko para sa mga anak. Number one talaga, kung gusto mo talaga makapabuti ang sitwasyon ng pamilya, pagsikap kayo mag-asawa para sa mga anak, sa kabubuti niya. Kasi gusto namin, yung mga nangyari kasi sa buhay namin, yung ginagawa siya sa kanila. So, syempre, hindi kami napag-ano na mabuti ng mga magulang namin kasi sa hirap ng buhay, kami mag-asawa ng sikap kami para sa mga anak namin. Kaya lagi namin nire-remind sa kanila, kung alam nyo lang, kung nag-aaral kami, hindi kami nagpapangarap ng pera pambili ng pagdahil. Kasi nung panahon kasi nung pasalamat ka lang kapag may hawak ang piso, pabili ng ice candy. Sa ngayon yung piso, wala kang nabibili. Kasi yung pag mapasok kami, ang kinakainan namin, hindi kami naman para mayang kanin o sa uling karoy. Yung lagi na sinasabi namin sa mga. Ngayon kung anong hingin nyo sa kanila, ibigay namin. Kaya ang talaga namin, yung pag-aaral nyo, wag na wag talaga namin sisigurado. Sa nagtiwala namin ang papalong sa inyo. Gusto namin talaga makapunsisita. Ano po yung mga katangian ng mister nyo na nagustuhan nyo po at minahal nyo po? Sa akin, siyempre, bilang asawa, mapagmahal talaga siya. Tapos, masikaso. Kapag may hinihingi ako sa kanya, binibigay niya sa akin. Kaya sasabihin ng pangating na nagbabal, bakit pa si mama pag humingi sa rin, binibigyan ng pagkat. Ganun na rin naman ako, may hinihingi pa ako, binibigyan ulit. Tapos, maalalahanin, nagano talaga mapagmahal, maalalahanin, sipag na tatay, tapos sa responsibilidad sa pamilya. Sir, kung may maipapayo po kayo sa mga nagpaplano po ng mag-asawa po ng maaga, ano po ang inyong maipapayo po? Sa akin, mas maganda siguro, pag-isipan nila, isip na mabuti, tama ang gawin. Tayo naman na pagkasal, may oras na naman sa pagkakita. Kailangan, may goal kayo na dapat kayo kung gawin bago magpagkasal. At sa pamilya, bago pumasok sa isang relasyon, 100%, 100 times isipin kung tama ka o mali yung gagawin. Kasi ang pag-aasawa kasi hindi kasabay na tayo na hindi man parang ka rin susubukan ko ng pasok ka inunuwa mo. Kasi malaking responsibilidad kasi ang pagiging ang pag may pamilya na tayo. Malaking responsibilidad. Hindi lang sa mag-asawa kundi lalong-lalo na kapag nagkaroon na kayo ng mga anak. Siyempre, ang gusto kasi ng mga magulang mapabuti ang mga anak nila makatapos sa pag-aaral, may magandang pinakitasan, may magandang trabaho. Kahit hindi sila tumulong sa mga magulang nila at sa kikita ng mga magulang na maayos yung buhay nila, yung kinabukasan nila magiging maganda. Yun lang. Kasi para yung kung ano man meron, kung may trabaho sila pareha sa mag-asawa, kung ano yung gusto ng mga anak, hindi naman sa luho ko, nagdama talaga, mapag-aral talaga yung anak. Kasi wala rin naman tayo talaga yaman dito sa mundo. Ang may bibigay na talaga natin, yung mapag-aral talaga sa mga pinanang bilang magulang. Kaya ikaw Ate Jasmine, mag-aral ka mabuti. Bilang pag-asawa ko na nga si John Mark Pero mag-aral muna kayo mabuti. Sabi ko kay John Mark, alam mo na, ang pag-asawa hindi yan minamadali. Kung talaga kayong dalawang Jasmine talaga. Kaya ang advice ko lang sa akin, mag-aral siya mabuti. Pero thankful ako kasi siguro naging inspiration ka kasi ngayon, nagsisigap talaga siya mag-aral. Dati, sa totoo lang po, si John Mark, ilang beses ako napatawag niya sa school. Pero repeated lang ako kasi talagang pasaway ko talaga siya. Sabi ko nga sa asawa ko, pa ikaw na lang natin kasi nakakahiya na labi lang muna. Pero ngayon pumasok siya ng college, nakita ko talaga sa kanya na dito talaga siya magtapos ng pag-aaral. Kasi yung lagi nagsusulat sa atin lang din ako sa kanya. Tapos never ko siya, mula grade 1 hanggang nakagraduate siya ng K-12, never ko siya nakikita na gusto sa kanila. Pero ngayon talagang kahit minsan
although nandun pa rin yung cellphone, talaga may iwasan sa panahon talaga yung ibang sa ng mga bata. Pero pasintaw pa rin talaga ng nag-aaral. Thank you, Jasmine, kasi naging inspiration niya. Sige po, yun lang po, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Hindi namin nakapasok ito. Gusto silang mag-asawa. So, ibig sabihin, kung kaya nila, kaya din natin yun. Kasi, ginagawa mo lang naman kapag sa isang relasyon, kung marunong ka magpapagala, magpapagala, at maniwala. Higit sa lahat, kaya mo maging kapal sa kanya. Kaya mo, may mga anak na sila. Pero, mas inisip ko na yung mga anak nila kaysa sarili nila. Siyempre, responsibilidad yun. Uunahin mo yung responsibilidad kaysa sarili nyo. Tsaka, at the end of the day naman, sarili nyo lang matatakbuhan nyo pag walang nandiyan para sa inyo. O kaya yung pag-ibig lang. Tsaka, nandiyan lang naman sila palagi. Oo, magkakaroon kayo ng bangayan, mag-aaway kayo, na hindi ka nakaunawaan. Pero, palagi nyo tatandaan na kahit gano'n ang nangyayari, kayo at kayo lang, ang isa't isa lang ang pwede nyo takitan. Kailangan magsumikap ka para sa mga anak mo at hindi para sa inyong dalawa lang ng asawa mo. Kung gusto mong maging matatag ang iyong relasyon, kailangan mahaba ang iyong pasensya, malawak ang iyong pangunawa at higit sa lahat, marunong ka magpakumbaba.